Ito naman, pag model niya, ang tawag naman sa kanya ay crime control model. Ngayon, paano mo siya mamememorize? Itong dalawa kasi, basic lang masyado yung dalawa. Pag socialist yan siya, Marxist-Leninist ang tawag. Marxist-Leninist. Pag Islamic naman, tinatawag din po yan siyang Mohammedan. Mohammedan law. Ang ibig sabihin lang na socialist dyan, ultimate expression of positive law. Positive law. Ito naman, baliktad. Sa Islamic is absence of positive law. Bakit? Sa Islamic at saka Mohammedan, pinapattern lahat nila ng kanilang interpretation sa Quran. Yan ang mga Muslim natin na brothers and sisters. Ang ibang tawag naman dito kay common law ay ano? Common law. Anglo-American. Tawag naman po kay civil is Roman. Roman law. System. Okay, i-apply natin. Pagdating sa board exam kasi, karamihan ng katulad nyo na mag-e-exam, etong dalawa lang naman ang nahihirapan kasi napagbabaliktad nila. Ang common law at civil. Akala nila minsan yung common law, yan yung guilty until proven innocent. Or yung civil law, yun po yung innocent until proven guilty. So, i-apply natin, basic. Ay, COA at saka AGSIR ang magsasabi sa'yo ng tama. Paano? Di ba? Ay, COA. Pag sinabi mong adversarial, innocent until proven guilty yan. Common law. Ay, Anglo-American. Pag AGCR naman, basic lang din. Inquisitorial yan, guilty until proven innocent. Civil law system. Or tinatawag din siya na Roman law. Di ba? Sabi ko sa inyo, mapagpapalit nyo sa exam. Pero, pag tinandaan nyo po ito, hindi po kayo malilito niyan. Imposible, walang katulad yan eh. Walang katulad yung adversarial at saka inquisitorial. Magkalaban talaga yan. Po. Again, ulitin ko ha. Sa COA, ang tatandaan nyo, A is yung adversarial. Na ang ginagamit niya, ito yung meaning niya. Innocent until proven guilty. Which is, sa legal system, ang tawag sa kanya ay common law system. Na tinatawag din po siyang Anglo-American. Pag sinabi mo Anglo-American, guys, English na British at saka Amerikano. Yan. Dito naman sa kabila, guys, baliktarin mo lang. I. Inquisitorial yan siya. Guilty until proven innocent. And then, civil law. Diba? Kasi nga, yan, pag legal system. Tinatawag din po siyang Roman. Either way, guys, kahit saan dyan ang tanongin, masasagot mo lahat yan. Ay COA at saka AGCR. Basically. As we go on with the legal medicine and other topics ng CDI, guys, bibigyan ko pa kayo ng mas madaling mga i-memorize na ganyan. Huwag naman yung i-memorize nyo yung mnemonics, mas mahirap pang i-memorize kaysa doon talaga sa topic, no? Yung i-memorize natin, yung mas madali lang talaga. Katulad ng lapis. Di ba? Lapis. Di ba madaling tandaan yung lapis? Open wounds. Di ba? Open wounds pala yan, sir. Oo. Laceration, abrasion, punctured, incise, stab. Oo. Di ba? Tapos na. Lang. Okay. Sige. Unahin natin. P. Unahin natin yung P. E di, syempre, dapat magplano ka. Di ba?
Ano nga ang planning? Ano nga ang planning? Ha? Ano? Ha? Mag? Hindi, pre-planning. Pre-fire ba? Pre-fire planning. Ano ibig sabihin ng planning? Planning, di ba? Deciding in advance. Walang plano na nahuli. Opo. No? Pag sinabi mong planning, ano po yung sinasagot ng planning, guys? Ang sinasagot mo dyan is 5 W and isang H, di ba? What to be done. Di ba? Why to be done. How to be done. When to be done. Where to be done. And so on and so forth. Kaya nga ang word is to be done. Hindi what to do. Hindi ganon. Okay? Kaya nga in advance po siya. Tingnan nyo mabuti ha. Lahat po ng fire officers or fire stations in the Philippines, they have this course of action. Systematic course of action. Bakit? Hindi pwedeng magplano sila na nandyan na yung fire. So, bawat area po dito, nililibot na nila yan kung ano yung mga hazardous, no, risky sa fire. So, bibigyan na nila yan ng plano. Hindi po pwedeng magkapareho ng plano ang Tacurong City sa Isulan, sa Lambayong. Hindi pwede. So, magkakaiba po tayo ng pre-fire planning. And tandaan po ninyo, sa pagplaplano, kailangan may SOP na or Standard Operating Procedure. At yan yung susundin po ninyo pag in kaso may breakout. Hindi yung, sige pre, sunog daw tong palingkis ang Tacurong. Himo ka na dira sa SOP. Taka ka lang. Wala ka na sang time maghimo. So, dapat may ara ka na sang na-prepare na plano. And that is what we call pre-fire planning. So, meaning, again, pre-fire planning, ara na dapat. Yeah. Evaluation. Ano evaluation? You size up. You have to know what appropriate course of action ang makapagbibigay ng highest probability of success. No? Sir, ang dami pala natin course of action, sir. Yes. Hindi lang po yan isa ang course of action ng isang fire station. Paano kung light materials? Paano kung, paano kung tubuhan? Nasusunog yan eh. Paano kung tubuhan? Paano kung warehouse na hazardous? Paano kung gasolinahan? Paano kung ganito, ganyan. Ano ang gagamitin mo? You have to size up. Okay? So, pipili ka na sa mga pinagplanuhan mo. And that is evaluation. What if may ara na gid sang kalayo? May ara na gid sang sunog? So, the first thing to do is to evacuate, guys. Kapag hindi, sa atin to na part. Okay. This is yeah.
Dakuhaw. Ayan. Ikaw mismo, kung kabalo ka mo nga hindi naging kaya na evacuate, that is the transferring of people, livestock, mga alaga, and properties away from the burning building. Hanggat kaya pa po, huwag nyo pong unahin yung mga gamit. Actually, kahit ako, nagpanic rin ako dati dun sa Davao, 18. Hindi nyo nararamdaman dito, kahit tinanong ko sila dito, nung oras na yun. Kung naglindol ba nung 18, hindi na daw. Doon sa Davao, naglindol na naman. 5th floor man ako. Bawal man gumamit ng elevator, actually. Kaya kung nag-brown out yun, patay yun ko. Sus na ko, nagmadali na talaga ako eh. Gumamit ako ng elevator ah. Pas-pas ko. Evacuate. Hay, naku. Kung huwag ka mag-evacuate, patay ka diya. Next. Entry. Hindi po palaging option ng entry, guys, ha? When to enter, basic. Mag-enter ka lang if there is a verified report Diba? Hindi po palaging option, guys. Hindi po palaging option ang pagpasok. Pangalawa, magsulod lang na siya kung kaya pa. Makagawas man siya. Kaya nga man, hindi nila isacrifice, guys. Hindi isasakripisyo ng Bureau of Fire Protection ang kasamahan nila. Pag hindi na talaga kayang pasukin yan, hindi sila magsusugal ng isa pang buhay na mamamatay. Apo. So, unang-una mong titignan, tanong ka. May nabilin pa ba? Tandaan ha, entry ka lang, mag-enter ka lang sa building if may natrap nga tao, hindi nang dokumento lang. Sir, nabilin akong charger dito. Sir, nakasaksak pa to ba? Pakialam po sa charger mo. No? Tao lang po ang pinapasukan po dyan. And that is entry. Sir, kung wala ng tao, ba't ka papasok? Diba? Common sense. Pahimuyong ka eh. And then, pag na-verify po na meron naman po kayong reliable information na meron nga po talagang natrap na tao sa loob at buhay pa po, no? You have to rescue. Magkaiba na po yan. Si rescue po, that is for on the part of the BFP person. Yes, hindi ka po papayagan ng Bureau of Fire na ikaw, kunyari, girlfriend mo ara dito, sudlon mo gid. Hindi. No? Si Bureau of Fire lang gid ang may training, proper training, nga kaya magsulod dito sa, kag mag-rescue sa tao nga natrap sa sulod. Ang tandaan nyo guys, hindi na siya juniority. Seniority na siya. Naman, kung bago ka lang graduate, pasudlon ka dito, wala ka pa experience. Hindi ka gid pasudlon. No, hindi ka gid nila pasudlon. Opo. So, kanang mga veterano lang kag expert na po sa pag-rescue at pag-enter ng building ang pinapapasok po nila. And then exposure. Amo na itong ganyan na hambal ko. Nga, i-save mo pa ang building
nga hindi na kaya i-save. Nasunog na. Hindi mo na kaya i-save pa. So you save the buildings near the burning structure to prevent the fire from extending to that building. Hindi po yan agad-agad direkta, guys. Yung fire officer, doon agad sa apoy. Kaya nga dapat marami pong fire trucks. Bakit? Kasi nga, dapat habang nag-e-exposure yung iba, simultaneously, no? Ang ginagawa na rin ng ibang mga fire trucks or fire officer, doon na rin po sila sa building na nasusunog. Ano lang po yun siya. So, exposure na po yun siya. Kaya, matalino yung nandun sa video na ang kanyang binabasa is yung kabilang bahay. Because, yun po ang kaya pang isaniba. Opo. Kaya sana, no, darating yung panahon, no, lahat na po ng bahay, pati mga squatters area, sana talaga circuit breaker. Kasi usually, dumadaan din sa kuryente minsan din ang ako. Pero matalino rin man tayo ang BFP. Pag alam po nila na mayroon na pong incident ng fire, ipapa-brown out po nila yan. Hindi pwedeng hindi nila yan i-brown out. And then, confinement. Dapat hindi maglampas. Dapat, kung diin ang nasunog kabalay, amo lang kita dapat ang masunog na. Para hindi na magkalat. So that is, restricting the fire at the place where it started. Kung isipon mo guys, no, grabe, no, masunugan din. Hindi mo gidbalaan ang disgrasya. No, masunog din. Amo gid kadako ang nasunog. Wala lang. Labi na sa mga squatters area. So, you restrict. Yung isa kanina guys, pareho lang, di ba? Ang kanilang purpose is the same. Opo, tingnan mabuti. Ano yung purpose niya na yun? Prevent the fire from extending to another. Tingnan nyo mabuti. Pareho po sila ng purpose. Pero, magkaiba po sila ng method. Bakit guys? No? Ang exposure, you are securing other building. Ito naman isa, you are restricting the fire from the place where it started. So, tapos na po tayo sa Perico. Okay, Perico na tayo. VE na tayo. VE. Okay, next. Magkape muna tayo, please. Ventilation. Ventilation na sunod. Okay, kape muna tayo, please. Hindi pwede nga hindi ko mag-break, hay. Magubakon nga. Ilang ganito na ba naubos ko? Oo, amo na amon kindi. Kindi na amon nga anom lang tag 80 gid yawa. Money talks, bullshit walks. Ano nakabutang? Ano to? We translate, awa. Agcoa. Anglo means Old English.
Anglo. Oo. Anglo kay sa England man na. Nano? Kaya ko siguro na, Jed. Patapos na eh. So, matapos ko na, maumpisahan ko na ang fire. Ha? Traffic. Oo, masugdan siguro ang sa traffic. Bis ka na ano ko kapaswas, oh. Hindi gyapon mga human ba? Gawa. Siyam lang subject, sir. Okay tayo makaya mo sa isang tabi, patulawang ang subject. Hindi ko makaya. Hmm. Hindi ko makaya. Tapos, hindi ka nila balaan ng iban. Masapig. Ito mo saan ka asawa mo, sir? Lahat ng bulan, sir? 6 months. 6 months. Naku, sir? 6 months lang, sir? Gamay gani. Gamay eh. Mas dagko ta na tong iban. Kaya dami mo pati. So, kay ate o dati, sir? Hindi gaman siya ni ate, sir? 6 months, sir? Doon po naman, sir? Doon po na. Dito na lang kapag ako pa abot na niya 8-7. Wala na sila, Jed. 1 week na, 2 weeks na. Wala siya, sir. Kung Bertis naman siya, sir, nagsubong. Pila ka adlaw gali ang ano? Forensic. 5? 4. 4? Martes sa Biyernes? Abigan niya si Revolution, hindi mo makaya tapos kaya. Why man siya nag-gugut ka? Kaya. Uy, paspasan lang. Gaubo ka manggali, Jed. Kung ligad mo, sir, alay ko sa laglat, why naman magbato. Ubo lang, laglat, sipon, ligad. Dalawa na si Marang, ubo siya. Wala ka nagpa-check up. Alit ko pag ayaw na rin sarang gamit kung pagkabot ko yun. Ito pag puli ko din, pagkanga ginaglag ko. Yung mga isang sama na ngalap natin. Malihan ba? Nabubili. Tama na, Jed. Dambalan mo si Sir. Pagwapuhon niya na ni. Mas, nagkapili ginabi ang bata sa ano, sa facility ba? Pila lang man ni kung magsiradaan na ni. Lamig niya. Dalawa, turbo. Nagdag ko? Oh. Brother! Ari na naman so. Lumor na kuya sir, no? Nag- Nagpan ng buko ko pa internet. Ah. Ginsalo lang. Pasto ko sa'yo. Nagkamerinda man mga lecturer mo, Jed? Oo, sir. Si Sir Rodriguez, sir, wala ito gagawin ka. Bisan kape. Kapi lang man Japon. Wala ka pa rin garilyo? Puso Ha? binig
Okay. Ventilation. Okay. Bakit kailangan na i-ventilate? No? Kailangan i-ventilate lalo na ang closed area or confinement kay para mapalitan siya ng outside atmosphere. Ibig sabihin, para ma-normalize yung heated gases or heated atmosphere within that building, kailangan i-ventilate natin siya. So, anong panalasan na ginagawa natin for ventilation? Sa vertical ventilation, guys, usually, ginagamitan yan siya ng helicopter kapag malalaking building talaga. Oo. So, medyo hindi po siya applicable dito sa Pilipinas kasi nga, wala naman po tayong helicopter, wala rin helicopter ang Bureau of Fire Protection. Ang ginagawa, pababa, pataas, matik, hagdan ang gamit, binabasag na lang yung mga salamin kung may basag na salamin. Kapag wala, babagbagin talaga nila yung building. So, medyo risky siya kasi baka matabunan din yung fire officer na gagawa ng vertical ventilation. So usually talaga ginagamit is helicopter para medyo malayo po sila. So medyo mahirap siya. Ang cross or horizontal ventilation naman po, yan medyo mas madali kasi floor by floor. So umpisaan nila sa first floor hanggang sa kung ilang floor yung building na nasunod. Usually guys, pinapalabas lang naman nila yan. No, pinapalabas lang nila yung heated gases sa loob, palabas. So sir, kung bukas na talaga yan siya, open, okay lang, mas mabilis. Kasi nga po, pupunta lang siya sa atmosphere, yung heated gases, so okay na yan siya. Nangyayari lang po ang kadalasan sa ventilation kapag closed area talaga. And then, mechanical or force naman po, yun na siya. Smoke ejector ang gagamitin mo. Paano yan? May smoke, meron bang smoke ejector ang Bureau of Fire? Nung kayo ay nag-OJT? Wala man yata. Sa pagkakalam ko, wala. Doon. So, ibig sabihin yan siya, mano-mano nga suyupon ang asok from a building. So, gagamitan nila ng exhaust fan. Ewan ko lang kung meron. No? Suyop. Wala man siguro. No? So, usually yan siya, guys. Sa mga building kasi na malalaki, dapat may exhaust talaga yan siya. So, para nang sa ganon, yung init doon sa loob ng building, automatically lalabas na po agad siya. Sana. Yung mga building na close, wala naman po talagang exhaust system. So, dapat meron po dapat. So, tapos na po tayo sa ventilation, S na. S na po tayo, S. Salvage. Pag sa Mindanao, masalvage ka, wala iba yun. Kaya hindi magkakaintindi ng Pilipino pagdating po sa conversation nila ng Amerikano. Kasi nga iba po ang meaning talaga No? Salvage. Kasi salvage sa atin, patay No? Ipasalvage kita. Ganyan. No? Sa kanila doon,
Ang salvage po, ibig sabihin po yan, protection. O, baliktad, di ba? So, protecting the properties from preventable damage other than fire. So, anong pinoprotektan dito? No? Ano ang sinesave mo dito? Important or valuable items yan siya, like safe, vaults, etc. Ngayon, hindi po from the damage of fire. No? From falling debris na po yan siya. Falling debris means yung mga nahuhulog na mga kahoy, kung kahoy man yan siya, nahuhulog na mga bakal. Siyempre, pag nahulugan po yung mga safe natin bilang vaults and other cabinets na naglalaman ng mga important and valuable documents, masisira din po siya. So, ang ginagamit dyan is salvage cover. Nakakita ka na ba niyan, sir? Wala pa po. No? Kadalasan po sa salvage, guys, ang ginagawa po dyan, kung kaya i-salvage, pagpasok ng fire officer habang nasusunog, pwede. Pero kadalasan po niyan, kapag mabigat po yung property or yung safe or yung vault na poprotektahan, pinoprotektahan na lang po nila yan after the fire. Kasi nga po, marupok na yung building niyan. So baka mahugnuan ba, no? Matabunan sa mga debris, kag pwede pa siya nga magubang. Amo na siya. And then, after po niyan, mabilisan lang yan siya guys ha, mabilisan. Pero marami lang kasi, pero mabilisan yan. Simultaneous po yan siya. Extinguishment, yan na po siya. Putting out the main body of fire using the 4 methods of fire extinguishment. Ano ngayon? Review. Tinanggal mo heat, cooling, very good. Tinanggal mo yung fuel, separation. Tinanggal mo po yung oxygen, smothering. And ginamitan mo po ng pang-istorbo sa chemical reaction, and that is interruption or inhibition of the chemical chain reaction. Wala gid guys, Jade. Magdala ko tumbler para hindi para hindi pilit. Sir, baliktad ka. Ba't ka uminom na malamig pag ganyan? Yan ang correct. Mali yung mainit or maligamgam. And then, after po ng extinguishment, syempre, mag-overhaul ka na po. Dalawa na lang. So, overhaul guys, yan yung pinaka-critical kasi dapat masigurado po na wala na talagang presence ng mga pwede pang mag-cause ng reflush or backdraft. So, ano yan siya? That would be the complete and detailed check of the structure and all materials therein to eliminate the conditions that may cause reflush. Ano ngayon siya yung reflush? Sudden flashover, sudden ignition. Kapag backdraft, sudden burning. So, ang i-declare po niyan is complete extinguishment or i-declare na po ng fire ng Bureau of Fire Protection na ito po ay tapos na. So, yun. Complete extinguishment of sparks, yan, or smoldering substances. Ano yung smoldering substances? Munang baga. Baga pa rin sa Ilonggo. Baga pa rin sa Ilonggo. Sa Ilocano kay bigang. Oo. Ilocano kay bigang mana. Nan. To prevent possibilities of reignition or rekindling. So, ibig sabihin ng reignition or rekindling, di ba, pag solid materials or solid fuels, magkakaroon siya ng rekindling temperature. So, that is the cause of reignition or masindihan ulit. And after mo pong mag-overhaul, then that's the time that you will conduct what? Anong last? Fire scene investigation. Siyempre. Mag-imbestiga na yung fire. Tandaan nyo guys, wala naman po talagang investigation na nangyayari dyan. That's only an inquiry. Yan. Pagtatanong lang po, pagtatanong. Conducted by fire personnel to know and determine the origin and cause of fire. So, kapag wala na po silang matanungan, usually, ginagawa, napabayaan kandila, no? Upos ng sigarilyo, short circuit ang karamihan. Yan. Short circuit ang karamihan. Siyempre guys, hindi mo masisisi ang Bureau of Fire.
Paano mo maiimbestigan? Sunog lahat ng ebidensya. Diba? Even from the start of the fire, sunog po lahat yan. Kaya nga po, ang mangyayari lang po dyan, pagdating sa fire scene investigation, malalaman po nila yan if it is an arson. No, bakit? Siyempre, mamaya makikita nyo dyan, bakit makukonsider mo siya na arson? No, example, may naaamoy kang gasolina. Di man matagal man matanggal yung amoy ng gasolina niya. Eh bakit may gasolina? Eh bookstore ito. School ito. Eh wala naman pong gasolina dito. Eh bakit may amoy gasolina? Then, it would be a sign that there is an arson. No? Amoy gasolina. Ganyan. Pangalawa, dalawa agad or tatlo na area ang nasunog. Sabay-sabay, simultaneously. Ay, imposible po yan. No? It would be an indication also that there is a questionable fire. Bakit? Hindi pwedeng magsabay-sabay yan tatlo the same time. Tatlo, apat, or dalawa at the same time. Sabay-sabay, magkakaroon ng sunog. Fire equipment. Sa fire equipment naman po, syempre, alam nyo yan. Kita ko yung mga nakikita ko minsan pag dumadaan ako sa mga fire station, nandiyan kayo eh. Halo-halo, may mga taga SKSU, may mga taga BMC, may mga taga Smith. Ang Smith naman, ang kulay nila, gray, no? Mga taga Smith, gray. Dobby GMP, wala. So, fire hose is a flexible tube used by firefighters to carry water under pressure from the source of supply to a point where it is designed to extinguish fire. So, ibig sabihin, dahanan ng tubig. Linya or transmission of tubig para makuha natin yung tubig sa source at para syempre gamitin for extinguishment of fire. Kasi yan mga kadalasan na ginagamit lalo na sa Pilipinas. Ano yung mga tools na ginagamit natin sa fire hose natin? Universal thread adapter. Dapat universal talaga siya yung thread niya. Alangan naman mangita ka pa sa hardware. Dusi ni part, dusi. Pakanto, dusi. No? Ngita ka pa sang tools, no? Hindi na. So lahat po yan siya, universal po yung thread niyan. So lahat po na ginagamit ng Bureau of Fire natin, pag i-connect nila yung kanilang fire hose, lalong-lalo na po sa mga fire hydrants. May fire hydrants ang takorong. Wala ko nakikita, no? Saan? Sa Novo? Mayroon ba? Ang pamangkot, gagana kaya? Ano na siya, no? And then, hose jacket. Sa hose jacket, guys, ang tatandaan nyo na lang po dyan, halos pare-pareho po yan sila. Protection. Yan. Hanggang sa hose roller. Ang tatandaan nyo lang dyan, ang kakabisaduhin nyo lang dyan ay yung kanyang pinoproteksyonan. Ano yung kanyang purpose? Sa hose jacket, ang purpose niya po ay para mapigilan ang leaking hose. Connection. Hindi parehas sa aton, kung may leaking, anong ginagamit? Goma. Talian sang gingunting nga goma sang tire. Na sang interior. Gali, interior. Ha? Diba? Alangan naman amusina, no? Kadlawan ta eh. Kadlawan yung ang fire officers nga may dala-dala nga goma, kag talian yang iya nga hose, kay may ara leaking ang connection. So, ginatawag dira is hose jacket. Hose strap. Ang hose strap naman, yan. Ito naman po is para sa mga moving hose layouts. Lalo na kapag ginabira sa ladders or staircases. So, kung sa ladder ka, matik, syempre, budlay na siya birahon, kasi syempre, masangit siya, no? Sa mga hagdan, matik, ang ginagamit naman is hose strap. Gamit sina, ang material sina daw, tela lang yato. That is your hose strap. Yeah. Yung nakapula lang Kasi protection naman lahat yan sa hose natin. Kaya masugat ba? No? Kung masugat, mag-cause ng leaking, so mabawasan ang pressure gyapon sang ginakaptan sang fire officer nga nozzle. So, may muslot na siya. Hose bridge.
Sa hose bridge naman, ginabutang na siya para sa protection sa mga tire. Sa salakyan nga nagaagi, if ever man nga mag-cross ang hose sa dalan. Wala na. Kaya para hindi siya matamak-tamakan or matapak-tapakan sa mga nagaagi nga salakyan. Subutangan na nila sa hose bridge. Opo. Specifically sa area nga matamaan gid sang or maligsan sang aton nga mga sakyanan nga nagaagi. Shuffling blocks naman siya, ginagamit naman siya para sa vibration. For example, naga-vibrate ang imong posisyon nga gintindugan kag ara dito ang hose. So, ang tendency sina base mabuslot man ang hose. So, gamitan niya sa shuffling block naman siya. Rubber mallet, amo lang na siyang kakaiba dyan sa mga hose tools. Isa sa mga kakaiba sa hose tools na kung saan mallet means maso. Maso ba na sa Ilonggo? Nang dako nga martilyo. Pero dapat rubber. Daw ng mga kwanlaw, ng mga ara sa motor shop nga dagko. Sa iba nabi nga mga motor shop ang ginagamit martilyo na gid, bakal to bakal, te guba motor mo. So amo man kung bakal ang gamiton nila nga martilyo or maso, guba man ang lugs, no? Tong ginarilisan sang tubig para i-connect mo man ang isa ka hose na naman. Yan, coupling ang tawag sa pang-connect mo. So ang ginagamit para pukpukon is rubber mallet. Hose roller naman, ginabutang mo naman na siya sa mga talom nga object, no? Talom nga object. Kaya nga man, example, kinahanglan mo gid magsaka sa sin, sa bubong. Te wala gutter, no? Wala sang gutter ang imo nga sin. Te kung birahon mo na siya, talong man ang mga yero, ang mga sin, talong man na siya. So gamitan mo sang hose roller para dali siya birahon kag maproteksyonan man ang aton nga hose. Kay masugatan siya, mag-cause ng yapon siya sang leak. Ano siya ang hose roller. And then we have valve devices. Ang valve devices naman po, it's either magdugtong ka or magbawas ka. Ilang naman? Pag valve device, magdugtong ka or magbabawas ka. So dalawa po yan siya. Kapag Y appliances or dividing bridging, you can divide one hose stream line into two or more hose streams. Example po ng Y. Isa lang yung isa lang yung hose stream ninyo. Mga ginagamit mo dyan, valve na. Dira naman yung magamit ang mga coupling, di ba? May ara sang elbow, may ara sang letter T na coupling, and so on and so forth. Sample, kapag ito po yung hose ninyo, nandun po yung dulo niya, may ara sa sang fire officer dire. Kay dire may sunog. May sunog man dire. Hindi niya man na kaya, may sunog man dire. So naiimuon mo, gamitan mo sang Y appliances. So, budugtungan niya na dira. Budugtungan niya na. So, ibig sabihin, naging tatlo na ang streamline. Ari ang unang streamline from the connection muna yung fire hydrant, connect mo na, or fire truck, isa lang man. Hindi kung dalawang connection, hindi mas maganda. Dalawang streamline na agad yun. Pero, ang sinasabi dyan, isang streamline lang. Dugtungan mo, matik, division, naging tatlo, matik, tawag is Y appliances. Ano naman na siya ng Siamese appliances? Ang Siamese appliances or collecting bridge, i-collect mo naman to siya. So, tanggalon mo na siya, butangan mo siyang taklob na rin. Ano ang ginagamit? Jacket, di ba? Jacket kay ang leaking. Nag-leak naman na siya. Kung tanggalon mo siya, mag-leak na siya. So, for example, ako erase mo lang na siya.
So, damo nga hose line, i-convert mo sa isa na lang or dalawa. Combining two or more hose lines or string into one hose line or string. Wala siya. So, gamitan mo sa jacket para hindi magawas ang tubig. Ladder, basic. Balaan nyo eh. Pag ladder guys, portable siya ha. Opo. Pag fix, ay, ano ka nga exam to ah? Ginpamangkot ang fix. Di kaya balaan niya kasi di ay gina-examan niya. Fire, pag itang question about sa fire. Ang gin-answer niya, ladder. Kapag fixed to the building, ano tawag? Pag fixed to the building, portable kasi ang ladder. Stair, very good. Kapag ang building, actually gani, tingala gani ko, wala na lang ginbasa, no? Ang pamangkot kay fixed mo. May rungs, may tamakanan, tapakanan. Tapakanan ba na sa ano? Sa Ilonggo? Hagdan? Ang tikangan? Lapakan ang tawag sa are, oh. Are, lapakan. Okay, abi ko tamakanan. Di isla nato eh. Lapakan. Yan. Or, sa Ilocano, batay. Batay. Batay man, ano pala? Yan ay. Tukad. Habali mo ti tukad. Tukad kaysa ano man, sa nyog. Oo. Hagdan. Hagdan buo. Diba? Agdan kung buo. Hagdan. Na? Kung ginatamakan ba? Ginatapak, ginalapakan sa Ilonggo. Sa pagbatayan. Oo. Batayan. Batay. Okay. Are, tawag sini, English man abi, rungs. Are, rungs. Kung are lang, edi rung lang. Oo. Rungs mo, damo. Oo. May ara ba na sang hagdan? Nga isa lang ang lapakanan? Grabe ka naman. Edi, damo sila, lapakanan, no? Rangs ang tawag sila. Aring nagagunit, nagakapot sang rangs, ang tawag naman sila, beam. Okay, beam. Okay. Beam. Hindi ko malaan kung ano na nasa Ilonggo. Basta, ang nagakapot sini. Ano? Beam ah. Basta Ilonggo, beam ah. Ilocano, beam. Tikong Muslim, beam. Okay. Okay. Ito lang tatandaan nyo. Amo na, isa lang, straight ladder. Okay. Are, may ara siya sang hinge dire, kag ma-fold mo siya, may mo siya nga mo sinao. Na. Ang tawag sina, hook ladder. Okay. Kung ang ginagamit sang fire, kag mga taga-sukil ko, ara. May ara sining dire, isa, may ara pag nakapatong nga isa. Nan, ang tawag sina, extension ladder. Okay. Ang ara sa permanente sa baba, matik sina, ang tawag sina, ang ara permanente sa baba, bed. Bed section. Ang ara ng nagalupad, na-extend, nang ma-extend, ang tawag sina, fly. Ambot lang ako ang fire, 3. 2 lang ba?
nang ma-extend? Dalawa lang, no? Sa iba na may arapasang kaya tatlo. Hindi, abi ko kabalo mag-drawing, guys. Pasensya na game. Basta, duha. Pero hindi mo siya ma-separate. Daw nagsugpon lang ba? Yan. Tawag sila extension ladder. Karon. Ground ladder. Parts ng extension ladder. Okay. Una. The lower portion, ara na naman sila itong iba, no? Ang lower, atong pinaka-ara sa baba, hindi Heel ta na to, but, ang ara sa baba nga ladder, itong hindi gina-adjust, amo na siya ang base or bed, no? Bed, itong gitsulat to nila natin. Ang gina-extend mo naman, permanent na siya, guys, hindi na siya pwede baliktaron. Opo, permanent na siya. Tawag naman to is fly. Para mabutong mo to siya, para magsaka siya, gamitan mo sang halyard. Bayang magiliw, butang da, bayang magiliw. Te, budlay man na siya butongon. Kung wala siya sang roller. Tawag sila, pulley. Sino ang may sa bahay nyo may ang pinaka example kasi niyan is yung mga blinds. Di ba? Yung mga blinds. Di ba may ara siya? Pero ang lain lang sa blinds kay bilog-bilog ang iyang tali. Yan. Halyard ang tawag ato. Kaya gani hoisting. Kita nyo, sa flag. Yung tulad na sa inyo. Halyard mo. Ari naman, itong sa gilid niya, di ba ang hagdan sang fire, medyo kapal, pero mag-an lang siya kay, syempre, aluminum, stainless. Atong sa gilid niya, makitaan mo na siya, nang nagakapot para hindi magbalik. Di ba? Pasaka mo, pak. Tama? May magkamot, pak, lock. Ano na tawag sila naman? Dogs, locks, or pulse. Basic. Okay tayo. Next. Guides. Ano man ang guides? Ano naman ang makitaan mo dito nga dinumero? 1, 2, 3, 4, 5. Sige pa part. Adjust pa part. Adjust pa part. Samtang bira mo to, gatingog siya. Tak. Tak. Diba? Tawag sila guides. Ang pinakatumoy. Tumoy ba? Ilonggo. Apunta. Ito ilong. Bisaya man ang tumoy, no? Ang pinakapunta sa babaw, tawag sila tip. Or top. Pareho lang. Kare. Top or tip. Kag-are, tawag sila beam. Tawag sila rungs. Are, pinakababa, yan, heel, or butt. Para hindi maglubong, butangan mo sang lapad nga plate. Lalo na sa mga malalambot na lupa. Butangan mo sang. At ang gamit niya din para ma-stabilize. Mulang na. Okay, that is hinting.
Oh, attic. May attic how? Sino man tanang may attic nga balay man? Pang Amerikano eh. Ano na siya? Butangan mo lang sang hook. Para masangit mo siya. Para magkapot siya dito sa babaw. Atik. Siyempre, para maabot mo ang atik, kag-locks. Hydraulic. Hydraulic aerial ladder naman ay power operated na siya. Yan. Kag, mounted na siya sa special built chassis. Usually, boom truck. Yan. Okay? Ang elevated platform naman, yun yung nakikita nyo na inaangat ng boom truck. Yang sa mga postes ang kuryente, may square na siya. Elevator na siya. Ari itong ano, itong salakyan. Tapos may ara siya sa ginabutang. Extension. Tapos, square na siya. Tapos, dire magtindog ang tao. Tapos, kung may tower ladders, guys, yan. Telescoping boom na siya. Are, may ara pagin siya sa ladder dira. Dire ka magtindog. Okay na tayo, ha? Next. Ito hindi gid kaya, ha? Sabi ko masugdan nato na. Tani masugdan naton. Okay. Next. The telltale signs of arsons. Ang tatandaan nyo lang dyan, hindi nyo i-memorize. Maniwala ka sa akin, huwag nyo i-memorize. Ang dalawa lang ang tatandaan nyo dyan, pakibilugan na lang sa sinusulat ninyo. Ang bibilugan nyo lang dyan is the white smoke and the black smoke. Yan lang naman. White smoke siya, guys, kapag basa ang material. Daw nang magsunog ka bala sa hilamon nga wala pa nag-uga, nang sunugon mo dayon, di ba? Puti ang aso. Yan, kay basa pa man siya. Black naman siya, matik, dalawa lang. It's either petroleum products or rubber. Amo lang na siya. The rest, pahirapan nyo pa sarili nyo, wag na. Amo lang na ang tandaan nyo sa color of smoke. Dalawa lang. White smoke kag black smoke. Di ka ba tanan makakita sang reddish brown? Kita ka pa sang reddish brown. Pero kung kaya mong i-memorize, hindi i-memorize mo siya. Magnesium, asphalt. Tandaan na, white smoke lang at saka black smoke. Ang tatandaan niyo po siya. The rest, huwag na. Ayan din yung iba. Purple violet flame. Wow. Greenish yellow flame. Wow. Bright reddish yellow. Wow. Utang ina nga mga kulay sang kalayo na. Pangalawang telltale sign of arson is burned building. Malalaman mo agad na ito ay building na gamit ay concrete, semi-concrete, or night materials. Bakit? Siyempre, mas kusog ang kalayo
kung light materials kita siya. Three, separate fires. Yan. Hindi ganina pwede, no? Imposible gid. In most circumstances, hindi gid pwede nga ang isa ka accidental fire kay dalawa gid ang iya nga nasunog nga area nga sabay dungan. So indicative na siya of arson kung sabay nga nasunog ang dalawa ka separate nga parte sang isa ka balay. No, ibig sabihin niyan gintuyo gid, no, ginsadya gid ang pagsunog. And then smoke marks. Sa smoke marks guys, matik wala sing nasunog nga balay nga ang una nga nasunog ang iya nga walls. Wala, matik. It's either a part of that building sa sulod, but not the wall. Hindi na masunog basta-basta guys. Tuod na. Okay? So smoke marks, an experienced investigator will determine the volume of smoke involved at a fire and the character as residue deposited on walls or elsewhere. Patingala ka guys. Tunga gid dayon. Tunga sang areo, for example, nasunog ni. Ara gid diri dayon ang marks. Wala gid marks dire sa baba. Matik na siya. Makahambal ka gid nga arson na siya. Kaya nga man, wala gid guys sang nasunog nga wall anay ang nauna. Unless otherwise the wall is not concrete. Di kung plywood na siya or kalakat, amo na siya, pwede. Pero kung walls na siya nga concrete, daw imposible ba kung hindi mo gid siya gintuyo nga sunugon. Amo na siya nga very interested po ang investigator sila kung amo na ang makitaan niya nga mark sa mga walls. 5. Size of fire. Balaan mo gyapon kay imposible man dako dayon ang sunog. Imposible man nga ang sunog, ang apoy niya bigla nga dako gid. Maghinay-hinay lang man ang kalayo abi. Din ganito sa diri ba to sa Marbel? Ay sa Marbel galito. Atong nalimtan niya brown out, tapos nagkuha siya sang gasera, abot din Carpenter Hill wala to, ng lampara, butang niya sa may bintana. Tapos wala siya kabantay, nagbalik ng kuryente, nalipatan niya. Pagkakita niya, pagbatsyag niya, sunog na ang ilang kortina. So, sa size of fire, matik yan siya, hindi yan siya agad malaki. Pag-umpisa lang talaga yan siya maliit. So, meaning to say, if agad-agad doon, nasunog lahat ng palibot ng bahay nila, kusog yun dayon ng kalayo, matik yan siya, arson na siya. Hindi man matik, pero indicative of arson na lang siya. And then, odor, na it is a trap of arsonist. Bakit? Piska na sunog na tanan guys, may ara gyapon siya amoy, may ara gyapon siya baho. Ang mga ginbutang mo nga accelerant, ginbutang mo nga trailer, hindi na siya basta-basta matanggal ang apo. That is why this is what we considered as arsonist's trap. The odor of the accelerant or trailer like gasoline, alcohol, kerosene, etc. na used as accelerant will always tell that this is a sign of arson. And then, condition of content. Yan. Balitaan nyo ito na sunog ang Novo. Off the record. Di na nasunog ng Novo. Ano kaning a year? Basta nasunog ng Novo. Wala na gitong mga baligya. Nagawas na gid tanan nga baligya or gamay na lang ang baligya nga ara sa sulod? Wala na gid nagkumpra? Wala gid sang may nag-deliver sina nga adlaw? Sang mga tela man ang ano?
Kasagaran sa Domo, telam. Or, na-bankrupt na mo na siya nga, ginsunog na lang. Yes. That is an arson with intent to gain. Ano na siya? Pag ang arson with intent to gain, matik, special aggravating circumstance na siya. Sir, paano ang arson? Destructive man ang arson, sir? Tapos intent to gain, yes, to claim insurance. Amo na siya yung style sa mga na-bankrupt nga company. Bankrupt naman ta. Kung sunuko nato ng building, makasurvive ta, i-compute na nila. Kung ang computation nila, yes, makasurvive ta. Kaya nga man, maklaim natin ang insurance. That is what we call arson. Ano na siya, guys? Nakadepende po kay Bureau of Fire kung ito ay i-declare niya na accidental fire or intentional fire. Kung intentional fire yan siya, matik yan siya. Pero, matik! Para ma-declare na ito ay accidental, matik. Tingala ka, no? Nasunog ang balay. Tanan alahas niya, nakuha niya. Ang mga salakyan sa garahe, aragid sa gawas sa balay. Wow! Impossible. No? Ang iya nga ref, nakagawas. Ang iya nga aircon, wala na. Nakuha tanan. Uy! Tapos nasunog. Wow! Arson with intent to gain. Pyromania. Basta gani mania na siya, guys. Tandaan nyo lang siya. Sa criminology nyo na siya, no? Di ba? Uncontrollable impulse. Yan. Kapag fear naman yan siya, ano? Phobia. Compulsion or uncontrollable impulse to do an act which is not usual to other persons. And then, that is that is mania. Yan, example, yan, kleptomania, ganyan. Dipsomania, yan. Hindi mo na malikayan mag-inom sang alak, no? Dipsomania, yan. Gusto mo permanente ka nga nagakawat sang small items lang naman ang kleptomania, guys. Not to the point naman nga magkawat siya sang aircon, magkawat siya sang ref. No, hindi ako sila. Sino ang pinakasikat na kleptomaniac? Ni Richard. Si Lucy Torres mo, isa kleptomaniac. Actually, nung nag-interview kami ng isang kleptomaniac na preso, guys, ganito pala yan siya. Hindi sila masatisfy. For example, nagustuhan ko yung kalo mo, girl. Yan, yung kalo mo. Example lang, I have the money to buy. Pareho. Opo. Pwedeng may magregalo sa akin ng kaparehong kalo na kalo mo. Hindi ako masasatisfy niyan. Dapat, masasatisfy yung aking kalag kung dapat kawaton ko gidna siya. Kunyari, nagustuhan ko yung kleptomaniac ako, dapat hindi mo malalaman. Sir, hindi galit kleptomaniac tong Sigig Arbor. Parbor, ako na ng jersey mo, Ay, hindi. Nagpaalam siya, No. Kung naglisensya siya, hindi siya mahulog as kleptomaniac. Amo na siya nga si Lucy Torres. Accordingly, hearsay na po sa atin yan. Nasabi nila, pag pumapasok daw yan siya sa mall, sinasabihan na nila agad yung manager or yung kung sino man ang supervisor ng mall na yan, na kapag may kinuha siyang item, hayaan lang nila kasi babayaran lang nila after. Kasi hindi siya masasatisfy pag sinabi mong kunin mo lang lahat ng gusto mo dyan, bayaran lang natin. Hindi. Pero small items lang yan siya, guys. Daw sa region lang, tingalagin ko ba? Budlay man kung wala tayo ebidensya, no? Una, off the record.
Sa office namon, tapat-tapat mo na. Ang office, sabi namon dati sa baba, sa tunga. Bawat office dira, may mga 3, 4 nga table. Kag tanan dira, usually, may aras ang sarili nga speaker. Portable speaker. Sa tanan nga speaker dito nga ginabilin, ang akon ginang nadula. Hindi ko siya makitaan mo kung diin na. Matik ito. Nadula. Okay na lang, sige na lang. Ikaduha. Sa Region Abe, nakapa-PRC na ka mo? Wala pa na? Na. Magpa-PRC gid man ka mo. Basta magkita na ita dito. Kaya magyan nyo ang among yung office. Pag malakat mo sa PRC, Coronadal. Ang region ba di? Pero ti kainit. Ang region. Sabi na, udto. Di magkaon man kami sinasigis sa mga karinderya dito. Yang ang ginahimo namon, kung hindi namon gusto ang sudan sa sulod, gawas kami. Init-init na ba di? Amo na nga nauso dito sa tunga time ang minifan. May minifan man ko sunod sa uso balaw. O man ang Pinoy. May minifan ko, Jisoo Life. Jisoo Life. Di ba? Mga minifan. Sa tanan nga naka Jisoo Life dito, ako na naman ang nadula. Putang ina. Ano ni Mar? Hindi kinapili lang mo. Okay, siyempre, professional ka mo tanan. No? Kaya tanawon ko na abitanan kung anong color sa Jisoo Life wala nila. Tapos ang orderon mo tong lain man nga color, siyempre para hindi ka gaya-gaya. Nadula na naman. Last. Nagbalhin kami sa office. Pagbalhin sa office, may nalipatan ko pero balaan ko gid nga dito ko siya ginabutang. Nadula na naman. First time ko nagkahabayanas. Daan na good. Sa tanan nga ginbilin man dito. Nagabilin ginabi kami sang tsinelas kay kapoy ang ng wet look balaw. Init kay wala gawas ang Sa tanan nga tsinelas dito. Ako na naman nadula. Balaan ko lagi itong sino mo pero budlay lang mag-istorya. Kaya nadakpan ko siya dati. Nag-duty siya sang Domingo. After it. Wala tao na basta Domingo dira. Ang mabili lang dira 3. Duty nga officer, duty nga desk officer, kag duty nga junior. Muna siya ang magkuha sang mga report sang jail. Dakpan ba di? Nagapa music sila ba? Balaan ko gito. Akon gitong speaker. Tapos, itong balaan niya nakaara ko, bigla lang wala na music. Okay. Budlay man, no? Maghambal ka nga, akon na, basig hindi bala, no? Kaya nga tinanong yan, kung kinuha ko ba yon without his consent, knowing that the thing is mine, would that be theft? Sige ba? Theft hindi. Theft is the taking of another property without the consent of the owner. Tama? So would that be theft? No. Basta alam mong sayo, Basta alam mong sayo. Would that be fencing then, guys? Yun ang tanong palagi ng estudyante. Ano ang fencing nga? Binili mo ang isang item na galing sa nakaw. What if ang nabakal mo kaya ang imo nga sarili nga item, cellphone, let's say for example, nabakal ka cellphone. No? Puta akon man No? Would you be liable for fencing? Hindi rin. Kasi imo mo, no? Imo na siya.
So, nga ama, kasuhan ka sang fencing. Hindi. Amo na yung mga pyromania. Abnormal youth, na epileptics, imbeciles, and morons. Ay guys, ha, pakitandaan guys. Ang imbecile, ano ang imbecile? The capacity of a person, kahit na sobra na 30, 20 anyos na siya, ang iyang mental capacity is compared to that of a 2 to 7 years old, tama? Under exempting circumstance ng revised penal code, guys. Okay. Sino po ang always exempted? Insane or imbecile? Hindi, imbecile. Opo. Si imbecile po, always exempted po yan siya. Kasi considered po siyang child. Opo. Kasi 2 to 7 yung utak niya. Ang insane po, hindi po yan siya always exempted. Because we have this what we call lucid interval. If you commit that crime, you are insane actually. During your lucid interval, hindi mo yan. Ang nakaka-compute po niyan is psychologist. Siya lang nakaka-declare, kaya nga sila yung expert witness pagdating sa korte. Siya lang nakaka-declare na nung kinumit niya yung crime na yan, hindi siya during lucid interval. Yung normal siya. Correct. Yun yung tawag nila na lucid interval. So, during lucid interval, okay ka. Not during your lucid interval, ibig sabihin, baliw ka. Okay. Sino ang kasali dyan? 3. Sige lang para madagdag kasi baka hindi na ma-discuss ni Attorney Amusan. Sa insanity, 3 ang nakabilong dyan ha, please. Kasali po dyan si epileptic. Mabilong siya sa insanity. Apo. Kaya hindi man tanan po nga pagkakataon epileptic ka. Na, example, nag-slice ko diri part. Gintukar ko. Na, patay ka. Tama? Tama? Exempted. Kaya nagtukar ako nga epilepsy. Ba? Na. Kaduha, dementia praecox. Na. Schizophrenia. Na. Amo na siya, kung nagtukar ng ilang as schizo, oo. Normal man na sila. Actually, normal na sila. Ang mga psychopath. Amo nang pinakabudlay nga klase nga buang. Kaya nga man, kaya nila i-control ang emotions sila. Watch Dexter. Napanood nyo na Dexter? Bagong movie sa Netflix yan. Siya ay isang serial killer na nagtatrabaho sa isang homicide division. At ang kinapatay niya, kapwa niya serial killer. Kaya nila i-control emotions sila, guys. Kaya nilang magpaka normal. Amo na siyang pinakadelikado actually, guys, pero wala na sa Pilipinas. Oo. Amerikano lang na sila, mga passion ang pagpatay, serial killing. Dito sa Pilipinas, nakapatay man siya, kaya naugot-ugot siya, no? Nagabalos siya, amo na. Sa serial killing, abi, ang involved nila is mga psychopath. Ano yung katatlo, sir? Ano yung una? Ano? Epilepsy. Schizophrenia or dementia praecox. Ang ginamit namin, dementia praecox. Kag-last. Somnambulism. Sleepwalking. Kasali, part ng sleepwalking, part ng somnambulism ang sleep talking. Apo. So, ibig sabihin, kung ako nag-istoryabi ko kung nang-abi na ng grabe kakapoy. Kung may ara ko ginaamin dito nga may babae ko, hindi niya to pwede gamiton. Hindi, misis. Na for example, nagdaman ko nga amuni, namuna. Pero so far daw, wala pa man daw. Oo. Daw permanente lang daw kung Ilonggo kiss. Kung halin daw ko sa mga Bisaya nga area nga nag-lecture daw ko mo. May ara pa daw kiss nga ng magdaman ko. Makibot daw sila nga duha sang bata ko. Pataka ka lang. Nag-aabo daw ko sila. Lagi. Even in the training, guys, marami kayong makikita na somnambulism.
Itong classmate ko part, oh, duty ko sa to. Commence exercise sa balya part. 1, 2, look, gatulog part. Taga-store, quote. Ang isa, lapit ko part. Kwan siya mo, patawag siya. Pero, alas 2 sa gabi, duty ko na naman, dito na kami sa Kalamba. Duty ko. Nagawa siya part, naka-insert pa naka-insert. Kaya bis ka matulog, naka-insert na. Nag-agi siya. Itong classmate naman, taga Region 1, Ilocano. Patawag siya sa iyay. Hoy, Misteryo. Misteryo man ang tawag naman kung hindi kilala. Missio, Misteryo. Ikaw ba? Missio, ikaw. Wala siya nag-ano pa. Wala siya steady lang siya. Tapos agatubang siya ba? Puti ang mata. Gago, sleepwalking di ay. Lagi. Kung makapatay ka during your somnambulism period, exempted ka. Part yan siya ng bracket ng insanity. 3, tandaan nyo. Ha? Part yan siya. Kaya insanity is buang lang. No, hindi. 3 yan sila. Epilepsy, somnambulism, at saka schizophrenia or dementia precox. Always sila exempted? No. Ang term is, imbeciles are so exempted. Yun ang term ng batas. Yung insanity naman, not so exempted. Yan. Bakit? May ara sila sang period nga tarong sila. Hindi sila buang. Ano man hero type. Amo naman itong may manghod ka or may ara ka sa utod, nga ginkusi mo, tapos ikaw ang naghibi. Gago ka wala ako. Gago, no? Siya ang magsunog sang building, kag siya ang makadiscover, kag siya ang magsugid sa authority. Hala, may sunog dito. Hero type. Gago. Drug addicts, ano lang. Labi na ng mga ga-silap, tsaka mga yung mga marijuana. Uso pa ba na? Dito sa Pag-asa, sa Pag-asa, Sarangay. Dati. Nakaripak na. Tapos may RP na, ruled paper na. Try ko sila dati high school part. Gakadlaw lang. Utang inayawa. Isa lang kabulan. Tag-isa lang kami. Isa ka kaldero. Wala ubos naman yate. No? No naman, no? Kag. Ambot. Wala pa ko napalitaan, guys, nga na mga sexual deviates kag perverts. Nga mautgan kung kakita sang kalayo. Uy, may kalayo. Puta, nautgan ko. Yawa. At wala po makita sila. Wala. Part, ikaw na, part. Tingalaman ko itong nagaluto si ante. Nautgan ka. Gago. Pairominyak ka kalipan. May ara daw. Actually, may ara daw. Ano naman? Kaya nga, di ba, ang deviation, sexual deviation is sexual abnormality. Gasindi ka sang katol, pag sindi mo sila sang posporo, puta na utgan ka, puta yawa. No? Nang mag-itot ka mo sa dapugan. Buisit. Gago. Ano tana lang nga ano, no? No? Buang na gid man, no? May araman sexual debates part.
Mouth gun siya kung makita niya nagatay ang tao. Ay, di puta nga mga... Uy, dako-dako tayo niya ba? Mouth gun ko. Ay, di puta. Amo na. Nandap ko. Uy, shit. May ari, di punggol, no? Ng mga sapor ng mga ginakao ng tae. Uy, shit, balaw. No? May ara man ang mga foot fetish, no? Foot fetish. Nang, kung ang ipakita lang tiil, ano naman? Pag makita niya tiil sang, sang babae, ma-arose siya. Tapos ginatilapan niya ang tiil, puta may ingrown, yaks. Di puta. Oo, may ara na siya guys, may ara na siya. Origin of fire. Kunti na lang. Backward theory lang siya ha. Pag theory kasi, it is just a reference to explain a phenomenon, no? Hindi pa siya napatunayan, pero minsan, masasabi mo na, totoo nga. Yan. Ano daw yan? Backward theory, guys. Pabaliktad daw po ang apoy. So, kung magkakandak ka ng tracing kung saan nag-umpisa ang apoy, you start from the outside to inside. Or, from the least damage to the most damage. Siyempre, tama naman, no? Ang hindi niya nakain ng mabuti, abutong lasts. Ang nakaon niya gid sang sakto, na naging abugid, na amo na ang first start of fire. Kag may fire patterns tavi, except for complete ha. Except for complete. Guide kan? Arak kagalad na. V. Amo na siya ang fire. Except for burners ha. Yan. So sabi niya, pag narrow daw yan siya, payat, no? Fast developing. Narrow, fast developing. Wide, slow developing na siya. Depth of char naman siya, yung lalim ng kanyang sunog. Yan. How deep the burning char from the surface of the wood was. So, ibig sabihin, kung gaano siya kalalim, dito gid siya ang unang anas. Dito gid ang unang anas. So, the point of the deepest char in the wood is likely to be the point of origin of the fire. Wala siya. Okay. Next. Ito po yan siya. Last. Ligid kaya ba? Sabi ko masugdan. Okay lang, willing kayo dagdagan ng araw if makaya, ano? Kulang kasi eh. Pero kung kaya lang naman natin sa 5 araw, yung siyam, which is parang hindi. Try natin. Wala pa man. Una pa lang man. Pag concrete, pag mirror or glass, at pag wood. Anong tawag pag nasunog? Pag concrete ang tawag sa nasunog na pattern niya, spalling. Pag mirror or glass, ang tawag naman pag nasunog siya, the term is crazing. Daw first view out. Hara na naman kamo. Pag wood, ano? Alligatoring. Naman, kapag masunog ang kahoy, guys, labi ng lapad nga kahoy, kag bilog. Di ba daw nabuka-buka? Kag daw likod siya sang alligator. Kung highway patrol ka, alligator ka pa.
kung, kung congressman ka na crocodile ka na. Yan. Simple. That's how simple it is. Ay, punyeta, aram ang galit da. Sorry. Kapag crazy po, glass or mirror. Ang pagbuka-buka sang concrete or masonry surfaces. Semento, spalling. Uy, ba't ayaw mo nang gumalaw? Ah, di puga. Patapos na pa, di punggol. Uy. Gasyong oh. Hoy! Ayun na, gasyong. Sobrahan. Wala naman yung iba dyan. Never mind. Next. Okay na? Yung mga definition of terms, guys, ano lang, pinili ko lang yan siya under RA 9514. These are very self-explanatory naman po. It is defined under the law. So, kayo na pong bahalang magbasa niyan. Yan na po yan siya. Sige, sa mga nagpa-picture, paki-picture. Ipapasa ko po siya after ng ano, para isahan na lang lahat ng subjects ng CDI, para isang file na lang siya. Ha? Para hindi siya yung cyber busagak, ganon, pangit yun. Baka maano tayo yan, baka ma-issuehan tayo, no? Nanggagaya tayo ng PowerPoint. Doc system, pakipicture na lang din po sa mga nagpipicture. Ano lang yan, pinili ko lang yan siya na mga definition of terms. And here is your last defining it. May nakalimutan pala ako, punyeta. Yun. Buti lang naalala ko. Sorry. After nyan, wala naman na kasi. Tomorrow na po tayo. Kailangan kong bumili ng gamot ng aking pinapabili. Next would be, traffic na po siya. Tomorrow na lang po. Please, agahan nyo po tomorrow, ha? Agahan nyo tomorrow. Last na lang talaga. Hindi yung alas 9 kayo magdating. Agahan nyo. Okay lang naman kahit 5 lang ang aking estudyante. Pero, makonsensya din kasi ako sa iba na mga late na dumarating. Lalo na po tomorrow, kasi i-define po natin to. At ano ba ang susundin natin? Ano ang susundin nating interpretation? Actually guys, I think there were
Still, for interpretations ng plate number, yung mga dating mga green plate, and etc. Pero mayroon po tayo sinusunod po dyan na interpretation na sa kasalukuyan. Ayan. Hopefully, tomorrow, isahan po natin yun siya. Okay. Last. Proposal. Ano ibig sabihin ng proposal? To commit an offense or felony. Isa lang ang tao dyan, actually. Yun lang nag-propose, di ba? Okay. Pag proposal, ibig sabihin, in-offer ko sa inyo for the commission of a crime. Conspiracy, kailangan may proposal muna. So sa conspiracy, if you agree to do the crime I propose, matik yan siya, conspiracy na po yun siya. General rule, ano sabi ng ating RPC? Proposal or conspiracy to commit a crime is not yet punishable unless there is an overt act. Tama? However, in this case, sa fire guys or sa arson, matik yan siya. Mayroon po tayong tinatawag na certain crimes na mere proposal pa lang or mere conspiracy pa lang, punishable na by law. Ito lang ang tatandaan na po dyan.